everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, isang bagong loan app ang share ko sa inyo. And ito kasi mga beshes, nakita ko yung ads nila sa Facebook. Ayan. And sobrang nakakainganyo or parang okay siya utangan. Dahil nga sa nakita ko na ads nila na kung saan meron daw itong starting in 2024 with no history check and no collection calls. You can borrow up to 40,000 pesos daw mga B. Ayan, up to 40,000 pesos. At meron itong loan terms na kung mapapansin nyo, 120 days, ayan, nakalagay dyan, or halos nasa 4 months na loan terms. At kung sakali na utang tayo ng 8,000 nga na loan amount, meron lang itong repayment na 8,576. And then, dito naman sa term na 120 days or halos 4 months na loan terms, kapag uutang daw tayo ng 40,000, yung nakalagay dito sa green, bali ang babayaran lang ay 42,880 pesos. So, ayan siya mga beshies. And, syempre, na-curious na naman ako mga beshies at dinownload ko na naman yung loan app na ito. So, pwede daw nating matanggap nga yung loan proceeds sa GCash, sa BDO, sa TrueMoney, or sa PayMaya, or sa Maya, di ba? So, yun nga mga beshies. Siyempre, yun nga, dinownload ko para subukan kung okay ba talaga utangan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay may good news po ako kasi bawat video na ina-upload natin, ako ay nagpapag-giveaways up to 10,000 pesos. So, maaring magbigay ako ng 500 pesos, ng 1,000 pesos, ng 200 pesos, ng 100 pesos, diba? So, bali, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo. Siyempre, i-like yung video, i-share, at mamimili po ako dun sa mga comment nyo via YouTube comment picker kung sino yung bibigyan natin ng ating pag-giveaways. Ayan. So, let's get back to the topic. And here nga, ang loan app na i-share ko sa inyo, itong CLAFC Peso. Okay? So, ayan, sana panoorin nyo nga talaga yung buong video natin. So, bagong-bago talaga itong mga beshies. Ayan, welcome to CLAFC Peso. Ilagay lang natin yung ating mobile number. And once na natap mo yung Get OTP Now, meron nga po tayong matatanggap or may matatanggap po kayo na one-time password. I have read and accepted Privacy Policy and Service Agreement. Ayan, so click nga lang natin yung may nakalagay na sign in. Once na nalagay mo yung mobile number, syempre, at once na na-input mo nga yung OTP or one-time password. So, yun nga dito mga beshies, please submit your personal information and get your quota. So, kung mapapansin nyo, merong nakalagay na submit your infos, and the personal information nga, province of residence, like Abra, and city of residence, Banged, and yung education, lalagay mo lang dyan, master or college graduate, or high school, or elementary, and then please select rental housing, ayan, living with parents, at yung residential address, postcode, at yung number of children. So, yun lang naman, napaka-basic lang din naman talaga itong sasagutan natin dito. Same lang din sa iba't ibang mga loan app. Diba? And profession, mamimili ka lang din. And then, how long have you been working here? And then, like 6 months to 1 year, 1 to 2 years, or more than 2 years, ganyan, monthly salary or income. So, bali ang nilagay ko ay 16,000 to 24,000 pesos. So, dito mga beshies, maglagay lang tayo ng emergency contact, yung relationship, and then yung name at yung phone number. At tatlo lang din yung hinahanap ng loan app na ito na personal references, kaya medyo okay na rin. Unlike dun sa ibang mga loan app na 5 yung personal references na hinahanap. So, email address, maglalagay lang din tayo. Pero hindi ko sinasabi mga beshies or hindi ko kayo na-encourage na umutang dito ha. Sana panoorin nyo talaga itong buong video bago nyo nga itry kung okay ba talaga, kagaya nung ads nila na nakita nga natin. Nakita ko sa Facebook. And then,
Mag-upload tayo ng isang valid government na naman. And then ito daw yung mga tinatanggap, UMID, National ID, SSS, TIN, yung passport. Please upload the front of your ID card nga. So, pipicturean lang natin ito, then i-upload. At meron pa itong facial verification. ID number, ilalagay lang natin yung ID number dyan. Yung first name, middle name, at yung last name. So, tap continue lang tayo mga beshies. At ito na nga, face identification or facial verification. Then, yung bank information. So, via e-wallets na naman yung pinili ko dito mga beshies sa GCash. Pero maliban sa GCash, pwede sa PayMaya. Dito sa dulo ng aking loan application, merong nakalagay na 0.80% lang yung interest. Kaya lang mga beshies, kung mapapansin nyo dito, bali, pwede daw akong makahiram ng 10,000 pesos. Your actual loan limit depends on your credit assessment. Maintaining good credit will help you obtain a higher loan limit. Ang nga mga beshies, hanggang 10,000 pesos daw yung pwede kong mahiram dito, payable within 3 months or 90 days. Tapos, doon sa 10,000 pesos, bali ang matatanggap ko ay nasa 9,997. Meron daw itong interest na 720 at service fee na 8 pesos. So, dito naman sa baba, merong nakalagay na repayment plan. If you repay the rest or if you repay the first amount due on time, the remaining balance will be automatically reset to 0 for you. Ang first na due date na nilagay ng loan app na ito sa akin ay sa December 21, 2024 na kung saan magbabayad po ako ng principal na 3,333 plus interest na 240. So, bali daw ang babayaran ko ay 3,573. Ganon din sa January 20, 2025, principal due ay 3,333 plus interest due 240. So, meron itong total na 3,573. At sa February 19, 2025, principal due na naman ay 3,333 at interest amount due or interest due ay 240 with a total of 3,573. Pagka-submit ko nga ng aking loan application ay in process pa siya and hindi pa na-aprubahan. Bali, nag-antay ako pero hindi pa rin na-aprubahan yung loan application ko. Pero kasi parang hindi ako naniniwala na ganito magpautang yung loan app na ito na talagang 3 months to pay daw. So, kung meron kayong experience related or kung meron kayong experience sa loan app na ito, maaring na-aprobahan ng inyong loan application, then iba, yung pinapakita nila na service fee, na interest, yung mga processing fee, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko rin. And antayin nyo po yung part 2 ng video na ito kasi i-share ko sa inyo kung magkano nga ba talaga yung pwedeng utangin, kung magkano nga ba talaga yung interest at yung mga fees. Kasi right now kasi under review pa rin yung loan application ko, kaya abangan nyo yung part 2 ng video or abangan nyo yung part 2 na review ko sa loan app na ito once na na-aprobahan ng aking loan application. I think mag-aantay pa ako ng 1 oras or mas mahigit pa or I think siguro after 1 day pa ito kasi under review pa rin and almost 1 hour na rin tapos under review pa rin po yung loan application ko. Kaya nga kung meron kayong ibang experience or may na-experience kayo sa loan na ito like na-aprobahan nga yung loan application nyo, sana po paki-share yung exact loan amount, exact service fee, yung mga interest and processing fee na kinaltas na at yung loan terms, okay? So, abangan nyo na lang po yung part 2. So, ayan. Anyway, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo nga kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!